Mula sa mga kakaibang pangyayaring walang makapagpaliwanag hanggang sa mga encounter na hanggang ngayon ay misteryo pa rin. Ito ang top 3 creepiest Reddit stories, starting with our top 3 story for this video. May nabasa akong kwento na hanggang ngayon hindi pa rin nila may paliwanag. Nag-camping daw siya kasama ang dad niya at isang close friend nila. Malapit sa campsite nila, may bangin na pwede mong lakarin. Kita lang ito mula sa campsite at mga 3 minutong lakad lang. Bandang 9:00 ng umaga, naglakad sila papunta roon. Mga ilang minuto lang daw silang tumambay habang tinitingnan ang view. Pagbalik nila, may mali na agad. Dahil madilim na. Sandali lang, no? Like, isipin nyo, alam nyo sa sarili nyo, 3 kayo, no? Alam nyo sa sarili nyo na 5 minuto lang kayong nawala. Tapos, pagbalik nyo doon sa kung nasan man kayo nagka-camp, is bigla nang madilim. Like, Like, nasaan lupalop ba tayo? Anong nangyari? Let's see. Noong una, akala nila baka biglang umulan o makapal lang ang ulap. Pero paglapit nila sa campsite, nakita nilang may mga park ranger na naghahanap sa kanila. Lahat ng tao ay nag-aalala. Sabi ng mga ranger, ilang oras na raw silang nawawala. This is super no? Kasi okay lang kung kunwari silang 3 lang naman ang naguguluhan sa nangyari. Pero yung alam mo yung tipong may confirmation ng ibang tao na napakatagal na pala nilang nawala. Tapos para sa kanilang minuto lang yun. No? Like mapapaisip ka talaga kung ano ba ang nangyari. Saan ba sila napunta? Saang lupalop? Hindi makapaniwala ang 3. Agad nilang chinek ang cellphone nila. 9:00 pa rin ang nakalagay. Habang pinapakita nila ito sa mga ranger, bigla na lang tumalon ang oras. Mula 9 a.m. naging 7 p.m. Parang doon lang biglang humabol ang oras. Ayon sa mga ranger, ilang oras na silang hinahanap sa buong lugar. Pero para sa kanilang 3, parang 5 minuto lang talaga ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung saan napunta ang halos buong araw nila. Ang nakakatakot dito is hindi yung biglang pagtalo ng oras Kung hindi, yung sinabi ng rangers na halos kalahating or isang buong araw na silang nawawala. Pero para sa kanila is 5 minuto lang ang lahat ng iyon. No? May possible explanations naman siguro dito. Baka naman talagang sa sobrang focus nila sa view is hindi nila napansin na ganun na katagal. Sa tingin nyo guys, ano kaya ang possible explanation dito? May nabasa akong kwento na sobrang nakaka-touch. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising daw siya dahil may narinig siyang mahinang boses na tumatawag sa pangalan niya. Boses iyon ng lola niya. Narinig daw niyang sinabi nito kung gaano siya kamahal. Pagkatapos, parang may marahan siyang naramdamang haplos sa kaliwang pisngi niya. In this part, parang hindi siya masyadong creepy kasi mas comforting pa siya, no? Na maramdaman mong may
may nagmamahal sa'yo and everything, ganyan-ganyan. Hindi siya yung tipong sasakalin ka everything. Kasi di ba ganun yung mga karaniwan na nangyayari sa horror. Sobrang lamig. Hindi siya makagalaw. Akala niya panaginip lang. Pagkagising niya kinabukasan, tumawag ang mama niya. Doon niya nalaman na pumanaw na pala ang lola niya. Super nakakabigla, Ito talaga yung mga klase ng mga balitang ayaw mo sana marinig. Sa isip niya, baka iyon na ang huling paalam ng lola niya. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung panaginip lang ba talaga yon o talagang nagkaroon sila ng pagkakataong magpaalam sa isa't isa. Ang gusto ko sa kwentong to is hindi siya yung tipong puro nakakatakot pero makikita mo pa rin yung pagmamahal at yung bang kung gaano kalalim yung pagmamahal ng lola doon sa kanyang apo. No? May mga taong naniniwalang huling paalam yon, may iba namang panaginip lang yon na ginawa ng isip natin para tulungan tayong tanggapin ang pagkawala ng minamahal natin sa buhay. Pero hanggang ngayon wala pa rin nakakaalam kung alin ba talaga ang totoo. Noong 2 to 3 years old pa lang daw siya, nagtitipon-tipon ang parents niya at ilang kaibigan sa bahay. Naisipan nilang gumamit ng Ouija board. Habang abala ang mga matatanda, nasa kabilang kwarto lang siya at tahimik na nagko-color. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan siya ng mama niya. Pagtingin nito sa coloring book, nanlamig daw siya. Paulit-ulit na nakasulat ang pangalan ng isang babae. This one is magtataka ka talaga kasi 2 to 3 years old. So pangkaraniwan diyan sa mga yan is hindi pa naman talaga sila marunong magsulat. Or talagang sigurong sobrang advance lang ng bata na talagang matalino, madaling makagets at marunong na magsulat. Pero dito kasi sa reaksyon ng mama is nagulat din siya. So alam niya sa sarili niyang hindi pa talaga marunong magsulat ang bata. Let's see kung ano ba ang pangalan ng babaeng sinulat niya. Ang mas nakakapagtaka, hindi pa raw siya marunong magsulat ng maayos noong mga panahong yon. At kahit marunong man siya, hindi naman niya kilala ang babaeng yon. Una, nakakapagtaka kung paano nakapagsulat at pangalawa, nakakapagtaka na sino naman yung babaeng yon. Pero pwede rin naman nangyari na yung bata is may narinig siyang ganitong pangalan, hindi lang maalala ng mga bata or kaya ng mga matatanda or di naman kaya is may napanood sa TV, or sinabi ng kapatid. So there are a lot of explanations kung bakit ganoong pangalan ng babae ang naisulat ng bata. Let's see pa kung ano pang nangyari. Kalaunan, nalaman niyang ang pangalang paulit-ulit na isinulat ng bata ay pangalan pala ng yumaong nanay ng isa sa mga kaibigan ng parents niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano nangyari yun. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na raw yun nakalimutan ng mama niya. Ang pinaka-interesting sa kwento na to is hindi yung Ouija board kundi paano nangyari na nakapagsulat ang bata ng pangalan na hindi naman niya kilala at hindi pa naman siya marunong magsulat. Ano sa tingin niyo guys? Ano kaya ang magandang theory or explanation tungkol dito? Let me know in your comments down below.